At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV sa araw ng Lunes, kabayan. Abangan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Charot. 3, 2, 1, let's go! At ayun nga ho guys ha, so dire-diretso na tayo sa Imburnal. Imburnal talaga din. Dire-diretso na ho ang Carlo Mendez TV sa topic natin ngayong gabing ito, kabayan. At naglabas nga ho ng official statement ang establishmento ng Goto Tendon, kabayan, dyan sa Quezon City ha, sa nangyaring pag-terminate nila doon sa kanilang empleyado na nananilbihan sa kanila ng 5 taon, kabayan. At there are some phrases doon sa kanilang official statement na nag-catch ng attention ko na medyo parang questionable para sa akin, guys. Okay? So, ibibigay ko sa inyo yung insight na yon, ha? Ito ang sabi ng Tendon ay naka-flash in yung screen, kabayan, na ayan. O, kita nyo, kulay red yan. Dito sa part na ito, babasahin ko lang, guys, sa itong nag-catch sa attention ko, kabayan. Ang sabi ng Tendon, Goto Tendon, our decision to terminate the employee was not solely based on this act of kindness. In Tagalog, yung kanilang decision daw para i-terminate, tanggalin sa trabaho itong empleyado nila na waiter, hindi doon nila binase sa kabutihang loob na ginawa ng kanilang waiter sa aso, ha? Yung pagpapakain. Ayan. Health and sanitation protocols are critical in the food service industry. Yes, I will agree on that matter. Na dapat naman talaga ang mga establishmento, no, mapa-restaurant, street food, food chain, basta pagdating sa pagkain, health and sanitation protocols, dapat talaga pangalagaan yun kasi that is consumable ng mga publiko, kabayan. Kapag hindi ito ipapatupad ng bawat establishmento, no, magkakasakit naman yung ating mga kababayan, guys. So tama ito, I agree with this insight nila. Etong susunod na kanilang binigay na pahayag nag-catch din ang attention ko, guys. So ito ha. The use of leftover food in unsanitary practices as well as refusal to comply, ayan ha, with internal procedures led to this unfortunate outcome. Okay, bigyan natin ng reaction itong kanilang binigay na official statement. Ayan ha. Ulitin ko, guys, the use of leftover food in unsanitary practices. Goto Tendon, matanong ko lang ho, I am just so much curious about this statement na inilabas ninyo sa publiko. What do you mean by this sentence, the use of leftover food in unsanitary practices? Sa pagkakaalam ko, kapag unsanitary, gumamit ka ng mga utensils. Nag-serve ka sa customer mo na hindi ka naghugas ng kamay. Okay, ayan. Wait lang. Ginamit ho ba ng waiter ninyo ang mga dining plates ninyo dyan? At mga fork and spoon ninyo dyan, ang inyong mga bowl, ang inyong mga baso, ang inyong kaldero, kasirola at mga gamit sa kusina. Yun ba ang ginawang kainan ng waiter doon sa stray dog? Para masabi ninyo na the use of leftover food in unsanitary practices. Anong klaseng unsanitary ang tinutumbok nyo dito? Dapat nagbigay ho kayo ng example. Dapat kasi napaka-broad itong binigay ninyong pahayag, no, para sa akin. Para sa akin, sa opinion ko ito, ha. Kasi, kapag sinabi mong ganito, ang statement ninyo, parang sinasabi nyo na gumamit ang inyong waiter ng inyong utensils dyan sa pagpapakain sa aso, which led into unsanitary practices. O, di ba? Yan lang yung aking opinion at analisa sa inyong inilabas na official statement yan sa Goto Tendon. Ayan. Can you enlighten the public about this statement, no, na inilabas ninyo in public regarding the
unsanitary practices that you incited, in your official statement thereof. Ito pang pangalawang sentence nila kabayan na nag-catch ng attention ko is ito, as quote, as well as refusal to comply with internal procedures led to this unfortunate outcome. Ang pagkakatanggal ng waiter nila diyan sa Goto Tendon, ang isang reason, guys, ang sabi ng Goto Tendon Management is yung refusal to comply with their internal procedures. Okay, what are your internal procedures, Goto Tendon? Ano ba ang mga internal procedures ninyo? Because ayon sa waiter ninyo, di umano, okay, sa kanyang pahayag dyan sa mga kumakalat na balita, okay, na nag-spread out na sa social media, kabayan, no, na alam naman ninyo yun dun sa mga masyadong nakatutok sa social media, alam ko dumaan ito sa mga news feeds ninyo. Ayan. So, yung sinasabi ng Goto Tendon na nag-refuse di umano itong waiter nila na sumunod, comply, na sumunod, tumupad sa kanilang internal procedure. Oo. Ang isa din sa reason kung bakit siya na-terminate. Ayan. May pahayag ho kasi ang waiter ninyo, Goto Tendon, na di umano siya ay pinatawag ninyo sa HR ninyo and then pinapapirma di umano siya doon sa isang papel. Na according sa inyong waiter, di umano ay yung nakasulat doon sa papel against, laban sa kanya. Ngayon, di umano, nagtawag pa kayo ng ibang waiter ninyo dyan sa Goto Tendon para bantayan ang pinto para hindi makalabas ang inyong waiter na yan na inyong tinerminate. Hanggat hindi niya pinipirmahan, di umano, yung sinasabi ng waiter na papel, yan ho ba ay kasama sa sinasabi ninyong internal procedure ninyo? Oo. Kasi, gaya ng sinabi ko kahapon, guys, no, hindi naman tama yon yung pipilitin ka pumirma sa isang bagay na against sa iyong will, no, tapos nabasa pa ng siguro ito, most probably, nabasa ng waiter ito na laban sa kanya ang pinapapirma. So, ayaw pirmahan, di umano ng inyong waiter. Kasi against sa kanya, ang nakasulat doon, kumbaga parang hindi favorable sa kanya. Kumbaga hindi balance siguro. Ganun ang ibig niya sabihin probably, no? Kasama ho yan sa internal procedure ninyo. Yung di umano ay paglagay ninyo sa pagtawag ng HR ninyo doon sa waiter at di umano ay isinara ang pinto ng HR department ninyo dyan sa Goto Tendon tapos nagtawag di umano kayo ng iba pang waiter para bantayan ang pinto para hindi makaalis ang inyong waiter na yun hanggat hindi niya di umano pinipirmahan yung gusto niyo papirmahan sa kanya. Kasama ho ba yun sa internal procedures ninyo? Illegal detention at work. Okay, according to my research, no, guys, yung di umanong sinabi ng waiter na pinatawag siya ng HR ng Goto Tendon tapos may pinapapirmahan di umano sa kanya na papel na against sa kanya at ayaw pirmahan ng waiter di umano, nagtawag pa di umano itong HR nila ng iba pang waiter para bantayan ang pinto para di umano hindi makaalis itong waiter ng nasabing establishmento diyan sa Goto Tendon hanggat hindi niya di umano pinipirmahan yung papel na gustong papirmahan ng HR nila. So according dito sa illegal detention at work, nakalagay ho kabayan na the employee is confined using threats or force. Ayan. So di umano kung ginamitan ng isang empleyado ng pananakot at pwersahan na gawin mo to or else hindi tayo matatapos dito at hindi tayo uuwing lahat. That is illegal detention. So I guess dapat talaga kung talagang total content creator din itong waiter na ito. So kung ako sa kanya, if I were this content creator na dating empleyado nitong Goto Tendon, mag-file siya ng legal case dito sa Goto Tendon para magkaroon ng proper deliberation itong ginawa sa kanya at mabigyan ng justice, guys. So kung mali man ang ginawa ng waiter, di lalabas na naman yan sa proper investigation, guys, di ba? Kung ako lang yung waiter, yun ang gagawin ko. Oo.
So Carlo Mendes TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye.